Hi guys! In this video, pag-uusapan natin ulit yung National ID sa eGovPH app. Yung tita ng asawa ko, tutulungan ko siya para makuha yung digital National ID niya gamit yung transaction slip and PhilSys registration form. Nung 2022 pa yan, wala ngang na-deliver na National ID card. So ang advice sa amin, kumuha daw ng digital copy sa eGov. Kung gusto niyo tulungan yung family niyo kumuha ng digital ID, yung anak niyo, parents, sundan nyo lang yung video na to. First of all pala yung requirements, no? Kailangan natin yung phone number ng gagawan nyo ng digital ID and email address. Next, dapat meron kayong transaction slip and registration form 1A. And lastly nga, na-download nyo na at na-install yung eGovPH app. Kung wala pa, mag-download na kayo sa App Store or sa Google Play Store. Meron na kasi akong eGovPH app. So, hindi na ako magda-download. Ila-log out ko lang yung account ko. So, pag open nyo ng eGovPH app, click nyo yung create account. Ilagay yung full name ng gagawan nyo ng digital ID. So, sa case nga na to, yung tita ni Rhea, yun ang ilalagay natin sa first name, middle name, and last name. Kung meron namang siyang suffix name, ilagay nyo lang dito. Kung walang middle name or walang gitnang pangalan, pwede nyo i-click to. Since walang email address yung tita ni Rhea, gagamitin ko na lang yung email address ko. Kasi kailangan natin makuha yung OTP na galing sa eGovPH app. So, buksan nyo yung email address, copyin nyo yan, at ilagay dito. Before we proceed, lahat ng information dito dapat base sa PhilSys registration form 1A nyo. Next, phone number na lang din ng tao na tutulungan nyo. Or pwede yung sa'yo, basta hindi pa nare-register sa eGov. Press next, tapos mag-send ulit ng 6-digit OTP. So, kakopyahin yan at ilalagay ulit natin dito. Create MPIN. So, ito yung parang PIN code or security PIN na nilalagay natin sa cellphone para ma-unlock. Kayo lang bahala mag-isip guys ng 6 na number na madaling tandaan. And then, i-confirm lang, ulitin yung MPIN code, and then press next. Congratulations, meron ka ng account sa eGov. Ang next step naman is account verification. So, pag log in nyo guys, makikita nyo dito sa upper right, walang profile picture. And then, merong verify now button. So, pipindutin natin yan. Tapos, sasagutan natin yung mga missing information. Dapat dito nakabase yung mga susunod na isasagot nyo. PhilSys registration form 1A. 3 Philippines, hindi na natin babaguhin yan. Birthday, yung kaarawan. Pwede nyo i-click yung calendar. Gender, male or female. So, yung tita ni Rhea is female. Press next. And then, address. So, ito yung address sa Pilipinas. Kung saan nakatira yung gagawan nyo ng digital ID. Hindi ko na babaguhin din yung country. I-click nyo lang yung arrow guys. Hanapin nyo yung sagot sa address. Sa province, municipality, and barangay. Sa part na to, pwede nyo ilagay yung street name, building name, yung mga other information sa address nyo. Pero yung last two option na nakalagay na optional, hindi naman yung required. Pero kung gusto yung sagutan, pwede rin. Press next. Madali lang to. Kailangan nyo lang i-check kung tama ba yung mga nilagay nyong information. Personal details, pangalan, gender, birthday, phone number, email, and then sa address, yung kakalagay lang natin kanina. Kung meron kayong babaguhin, pindutin nyo yung edit details. Yung sa atin, okay na, walang babaguhin. Press next na natin. Ito na yung signature or yung pagpirma ng may-ari ng digital ID. So, pagdating dito sa signature, magiging landscape or pahiga yung screen nyo para sumulat or pumirma. Press continue. Tapos, babalik na sa portrait or patayo yung screen nyo. Pwede rin i-rotate or paikutan yung signature. Basta pindutin nyo lang yung rotate button. Kung gusto nyong ulitin yung signature, pwedeng i-retake. Pero kung okay na guys, wala namang problem, pindutin nyo lang yung confirm. Okay guys, so next step naman is selfie. Make sure na yung settings ng camera nyo ay naka-allow sa eGov. Sundan nyo lang yung instruction dito. Dapat wala kayong suot na sombrero, salamin, or any filter. Dapat yung mukha nasa loob ng frame at maliwanag yung lugar. Press launch camera. So mag-take na ng selfie. Look at the camera. Ibig sabihin, kailangan tumingin straight. Blink. Kailangan pumikit at dumilat. Look to the left, tumingin sa kaliwa. Look right, tumingin sa kanan. And hanggang sa matapos na yung
green frame at magkakaroon na ng check. So pag okay na, pwede nyo pindutin yung I am happy. Kung gusto nyo ulitin yung selfie, pindutin yung retake photo. So proceed lang natin guys, hintayin nyo yung loading. Medyo matagal to, mga 20 to 30 seconds. Tapos press OK. Congratulations again. Natapos na natin lahat ng step. Babalik na yan sa dashboard. So makikita nyo pinagkaiba guys nung na-verified na yung account. Meron ng profile picture yung galing sa selfie na ginawa nyo. And then yung nasa gitna, yung digital ID, kanina hindi yan pwedeng pindutin. Ngayon, pwede na. And dyan din lalabas yung digital national ID. So ito na guys yung sa tita ni Rhea. Ito yung front and back. Pipindutin nyo lang yung enlarge ID. I advise na screenshot nyo na lang din. Tapos i-share nyo doon sa ginawa nyo ng digital ID. So napakadali lang guys. Wala pang 30 minutes. Basta sundan nyo lang yung step 1, 2, and 3. And meron kayong requirements na sinabi ko. Kung wala pa kayong record sa National ID or hindi pa kayo nagpalista sa PhilSys Registration Center, hihingan kayo ng valid ID. Meron pang account verification. Maghihintay ng 5 to 7 days. Okay guys, so sana malino yun. Kung may tanong kayo, just comment down below. Sasagutin ko kayo. Subscribe kung hindi pa. Thanks for watching. I will see you in my next video.